Magandang umaga, bayan! Ito ang CBS News Today. Balitang may kinalaman sa ating inang kalikasan na dapat alam mo. Ito ang 5 balita sa ulo ng mga nagbabagang balita. Pagkaubos ng mga natural resources o ang ating mga likas na yaman, unti-unti na nga bang nararanasan ng ating mga kababayan dito sa ating bansa? Alternative energy sources na maaaring maipamalit sakaling maubos ang ating likas na yaman, mayroon nga ba? Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao. Balitang may kinalaman sa ating likas na yaman, CBS News Today. Mga pangunahing pinagkukunan ng mga likas na yaman dito sa ating bansa. Ano na nga ba ang kasalukuyang kalagayan? Yaan ay tinutukan ni Shane Madiraso. Maraming salamat kasamang Jane. Ngayon nga ay naririto ako sa opisina ng Department of Environment and Natural Resources o DENR upang talakayin kung ano-ano nga ba ang pangunahing pinagkukunan ng mga likas na yaman ng ating mga kababayan dito sa ating bansa. Ngayon nga ay kausapin natin ang DENR Secretary. Secretary, ano nga po ba kapag sinabing likas na yaman at ano-ano ang mga uri nito? Ang likas na yaman ay tumutukoy sa mga bagay na galing sa ating kalikasan tulad ng lupa, dagat, kagubatan at ang kabundukan. So, ang mga uri naman ng likas na yaman ay ang mga yamang tubig, yamang lupa, yamang gubat, yamang mineral at ang yamang tao. So maraming salamat po. Ano po ba kapag sinabing yamang lupa? Ano po ang mga nakukuha doon? So, yun nga po, kapag sinabi nating yamang lupa, ito ay tumutukoy sa mga bagay, produkto o pagkain na karaniwang makikita lamang sa anyong lupa tulad ng bundok, burol, talampas, at malawak na kapatagan na mayroon ang bansang Pilipinas. Maraming salamat po ma'am. Yan muna mula dito sa Caloocan City. Shane Maderaso nag-uulat. Balik muna dyan sa inyo sa studio. Kaugnay na balita, ikalawang uri ng likas na yaman, ating alamin. Yaan ay tinutukan ni Rosen Lutayo. Ngayon nga po ay narito ako sa tanggapan ng DNR sa Quezon City upang alamin ang ikalawang uri ng likas na yaman. Ma'am, ano po ba ang ibang uri ng likas na yaman? Ikalawang uri ng likas na yaman ay ang mga yamang tubig, ay yamang tumutukoy sa katubigan tulad ng mga malawak na karagatan, ilog at iba pang anyo ng tubig. Maraming salamat ma'am sa inyong pagpapaunlak sa oras na ito. At yan muna mula dito sa Makati. Rosen Lutayo nag-uulat. Balik sa inyo dyan sa studio. Kaugnay pa rin ng balita, ikatlong uri ng likas na yaman. Yaan ay ihahatid sa atin para sa nagbabagang balita ni Ivy Jane Regalario. Kaugnay pa ring balita, ano naman kapag sinabing anyong gubat? Ating kausapin mula sa tanggapan DNR. Magandang araw po ma'am, ano po ang anyong gubat? Yamang gubat, ito ay tumutukoy naman sa natural na bagay at hayop na makikita sa kagubatan, tulad ng mga punong kahoy, bakawan o mangrove na ginagawang uling. Mulabe at nara na ating pambansang puno, mayroon din tayong mga hayop na naninirahan sa kagubatan, tulad ng tarsier, agila, tamaraw at mouse. Maraming salamat sa inyong oras ma'am. Mula dito sa Novaliches, Quezon City, Ivy Jane Regalario nag-uulat. Balik sa inyo dyan sa studio. Salamat sa paghahatid ng mainit na balita. Kaugnay pa rin ng balita para sa pagpapatuloy kung ano pa ang ibang uri ng likas na yaman, ihahatid sa atin ni Mia Manoos. Maraming salamat kasamang Erika. Atin namang bisitahin kung ano ba ang yamang mineral. Ano po ba kapag sinabing yamang mineral? So, ayun nga po, kapag sinabi po nating yamang mineral, ito ay ang yamang nakukuha o namimina sa ilalim ng lupa. Isa sa pangunahing produkto na nakatutulong sa ekonomiya ay ang ginto na ginagawang kwentas at palamuti. Ang copper na nagagamit sa elektroniko at sa iba pa. Ang marmol na nagagawang tiles, ang diamond na nagagawang alahas tulad ng singsing. Maraming salamat ma'am. Yaan po muna dito sa Cavite, Mia Manoos nag-uulat. Balik sa inyo dyan sa studio. Para sa ikahuling uri ng likas na yaman, ihahatid sa atin ni Shane Maderaso. Nandito nga ako muli sa opisina ng DENR upang alamin ang huling uri ng likas na yaman. Ano nga po ba ito?
Ikahuling uri ng likas na yaman ay ang yamang tao na tumutukoy sa bilang ng tao na may kakayahang maghanap buhay at mapaunlad ang sarili at ang bayan. Nagbibigay serbisyo tulad ng sundalo, serbisyong pangkapayapaan, guro, nagbibigay aral at nagpapahalaga sa karunungan, doktor, sa serbisyong pangkalusugan at ang trabaho na gumagawa ng produkto, magsasaka, mananahi, chip na gumagawa ng produktong pagkain sa bawat isa. Nga ang umaaktibong balitaan dito para sa mga uri ng likas na yaman na nararapat nating pangalagaan. Dahil dito, nakasalalay ang mga pangunahing pangkabuhayan ng ating mga kababayan dito sa ating bansa. Maraming salamat ma'am sa iyong pagpapaunlak. Yaan muna mula dito sa opisina ng DENR Quezon City. Shane Maderaso nag-uulat. Balik sa inyo dyan sa studio. Maraming salamat sa pagtutok sa mainit na balita, kaugnay na pakikiisa natin sa pangangalaga ng ating inang kalikasan. Napakahalagang papel na ang ginagampanan ng ating likas na yaman. Ito ang nagbibigay ng pangunahing hanap buhay para sa ating mga kababayan, kaya kabayan, dapat alam mo ito. Sa ngayon ay atin naman puntahan at bisitahin kung ano nga ba ang maaaring maging alternatibong enerhiya sa ating bansa. Yan ay tinutukan ni Rosendo tayo. Maraming salamat. Napakaganda naman pala ng naidudulot ng alternatibong enerhiya para sa ating lahat. Ang isa sa mga pinakakaraniwang anyo ng alternatibong enerhiya ay ang solar power. Ano po ba ang solar power? Ang solar power ay mula sa solar radiation at maaring makuha ng mga solar panel na nag-convert ng sikat na araw sa kuryente. Ikalawa, ang lakas ng hangin na nakukuha sa pamamagitan ng hangin, binabago ng mga wind turbine or windmill ang kinetic energy ng hangin sa electrical energy. Ikatlo ay ang hydropower, isa pang malawakang ginagamit na anyo ng alternatibong enerhiya. Ito ay nabuo mula sa paggalaw ng tubig, sinasamantala ang kapangyarihan ng mga ilog o ang enerhiya ng mga alon at pagtaas ng tubig. Maraming salamat sa inyong pagbabahagi ngayon sa amin sa araw na ito. At iyan muna mula dito sa Ilocos, Rosendo tayo nag-uulat. Balik sa inyo diyan sa studio. Maraming salamat, Rosen. Nagbabaga talaga ang mga balita dahil sa alternatibong enerhiya na siyang napakahalaga upang mapangalagaan. Tama, talaga namang nagbabaga ang mga balita dito sa kapupulutan ninyo ng mga aral. CBS News Today. Balitang may kinalaman sa ating inang kalikasan. Magandang umaga muli, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito ang 5 Balita, maghahatid ng pinakamainit at nagbabagang balita na dapat alam mo. CBS News.